Maingon to, Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Baki. Magandang tanghali oh. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Esconians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KUJC, mga tutubo saan man panig ng Pilipinas. Magandang tanghali. Sa mga bagong pasok po sa Bisdag Pilipinas, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Abangan nyo po kami mamaya sa Berata Aguila. Mapapanood po yan sa DZAR. Ay, tama, DZAR 1026 is Iminay Radio po yan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa mga nagpapakulay, silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo. Yeah. Ano ba ang hinintay natin mga kababayan ko? Tara na, umpisahan na po natin to. Bisdak ka na! Pataplok guys! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas ni Mal. Bodots hindi yata tanggap ang pagkatalo sa nakaraang eleksyon 2025. Magsasampaw mano ng kaso sa mga political vlogger. Ayon po sa kanyang abogado. Bihira Kung ang alam nyo itong si Senator Bong Revilla, sayang, nanghinayang din ako dito Kasi Duterte naman talaga ito, natulungan nga ito ng mga Duterte ng tungkol sa kanyang mga kaso. Pero bakit hindi siya tumulad kay Senator Amy Marcos at kay Camille Villar na binuhat talaga ni Vice President Inday Sara Duterte? Nagkumpiyansa kaya ayan, natalo Usapan po natin yan mga kabisdak at adip-id. Gumagawa na ba ng tulay? Gumagawa na rin ng eskwelahan? Gumagawa na rin ng kalsada? Ayun, kay Ngagba. Talagang labo-labo na to nyo ito, umpisa na agad natin mga kababayan ko. Pakinggan po natin itong pahayag. Preskon po ito. Para alam po natin kung bakit hindi niya tanggap ang pagkatalo at bakit siya magsasampaw ng kaso sa mga vlogger. Ito, pakinggan po natin. Patoplok guys. Portions of the decisions of the Sandigan Bayan in his plunder and in his graft cases are also furnished the media. He has no pending case in any court of law since then. Notwithstanding such acquittals, certain individuals and groups during the run-up to the 2025 elections continued to vilify him in spreading false and fake posts that he had been convicted and ordered by the Sandigan Bayan to return 124,500,000 pesos. This is a vicious lie with a clear and malevolent intent to damage Senator Revilla's good name and reputation. These evil-minded individuals and groups succeeded in their plan, but they will be made to answer for their misdeeds before the courts of law. After consulting with his family, Senator Revilla has decided to defend his and his family's reputation by exercising the legal remedies for people whose reputations are harmed through online platforms like social media, blogs, and websites. It is his hope that doing so would in the future discourage the use of anonymity or digital platforms to malign others without any legal consequence. Thank you. That is the end of the statement. I am open now to questions. Yes. Teka lang. So, yung concern nila dito dahil umano doon sa mga kumakalat na fake news na umano ito si Senator Bong Revilla ay convicted at inutos umano ng Sandigan Bayan na ibalik ang mga milyones. So ito ho yun. No? Ito po yung concern at
pinapalabas ngayon ni Senator Bong Revilla na natalo siya dahil dito sa mga fake news. Sige nga, tuloy ho natin. Oh. Yes, that is definitely the intent that is being expressed in this press briefing. Senator Revilla will be filing the appropriate charges, specifically cyber libel, against certain individuals. I have been told not to disclose the names of these individuals at this time because there's a need to vet them. But definitely, Senator Revilla will be coordinating with the NBI to find out the bona fides of these people. Kasi yung mga iba ay mga pseudonyms lang yung gamit. But definitely, you will be traced through the active cooperation of Facebook and other online agencies. And that your whereabouts will be discovered and that the appropriate charges will be filed. I will give one example of such a post. Sige nga. We have taken the liberty of not disclosing the name of this individual, but as you will see, what is being portrayed here is that umano, meron daw sinabi si Senator Revilla. But quinote yung binanggit ni Senator Bong, no? Sinabi ni Senator Bong, which is true, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat kung kinakailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. It was one of his campaign promises that if he is elected this year, he will author or co-sponsor a bill wherein the crime of plunder will now be penalized with death. Death penalty. Now, ang problema, pag tinignan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Nadali siya doon. Mukhang maganda yung una, pero yung pinakababa ni Malo, tawag yung black propaganda, hindi pa daw, pero hindi daw niya ibabalik yung pera. Manigas kayo daw. Ang inuwin. Doon nadali, ano? Ganda na sana ba? Yung parang mga poster, mga dami kasi nagsikalat ng mga fake news na mga ganyan eh. Ngayon tuloy, oh. Obviously, Senator Revilla never said this. And yet, it is being made in social media and it has been shared so many times to show na parang not only na siya ay hindi nagsusole, because as I mentioned, there is nothing in the decision of the Sandigan Bayan wherein he was been ordered to return any amount to the government. And then lastly, is meron pang salita na manigas kayo. In other words, parang tapang pa, maangas pa ang dating. So, this is actually one of the examples to show how fake news can actually create such a negative impression on an individual. Now, wala namang problema yung gumawa ng, to highlight facts. It is the right of the public to know about facts. But it is definitely wrong when you try to make false allegations or false statements or imaginary statements and make it appear to the public as if it was made by that person. That is not only unfair, it creates a bad precedent, Hindi natin masabi kung hanggang kailan pa na magkakaroon ng ganyan, napapayagan niya ng COMELEC, at hindi sila nananagot at walang takot na gumawa ng mga ganitong mga invento ng mga salita. And the result is very apparent. In the previous 2 terms of Senator Bong, he was either number 1 or number 2. Now, in 2019, nung nagkaroon itong mga kaso na to, he landed 11, which is understandable kasi nasa gitna siya ng mga kaso. But in 2024, notwithstanding the fact that he has been cleared from all charges, and then that there has been no determination or order for him to return a single centavo to the government, lumalabas itong mga fake news na ito, and the effect is that he landed 14th. So, ang sinisisi ngayon ni Senator Bong Revilla, yung mga fake news na kumakalat sa social media,
yung dahilan kung bakit ay natalo siya sa pagkasenador. Dahil nasa number 14 siya ngayon, natapos ang eleksyon, dahil noon daw, umakyat pa siya sa number 11, pumasok pa sa top 12. So, iyan yung pinupunto ngayon ni Atty. Porton na dahilan ng pagkatalo. Mamaya po, sasagutin natin yan kung bakit nga ba talaga natalo kasi hindi po ako sumang-ayon dito eh. Tuloy muna natin si Atty. Porton. You think about it, no? Just multiply the number of people who appear to have voted during the elections. If you take a look at the spread or the capability to spread these false news, then the effect of that, 1.3 million for Senator Bong to have at least been in the 12th spot, no, is, well, you can already extrapolate that malaking epekto talaga yung mga fake news. Yes, sir. Medyo may sense din kasi 1.3 million daw, no? May 1.3 million ang short ni Senator Bong Revilla para aakyat sa top 12. Mukhang meron ding hugot, no? Kung wala itong mga fake news, di sana ako natalo, sana pasok ako sa top 12. Pero sabi ko nga, hindi ako naniniwala dyan eh. Sa totoo lang tuloy. Meron akong papaliwanag sa inyo mamaya kung bakit nga ba natalo si Senator Bong Revilla. Tuloy muna natin si Atty. Porton. Alright. So right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, bloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. 5 to 10 na mga social media personality kasama mga vloggers ni Mal, sama yata tayo dyan eh. Pero wala naman akong mga post patungkol dyan kay Bong Revilla kasi hindi naman ako nakapokus dyan eh. Nakapokus tayo kay Ngagba at sa Alianza Derecho Inidoro Cobita. Tingnan natin kung sino-sino po yung kasuhan. No? What will happen first is that once that it is vetted, we will choose kung sino yung the ones who deserve really to be charged and who should be made responsible for this. To serve as an example as well to the public. Hindi naman kinakailangan na lahat, no? Pero definitely, there has to be somebody na hindi lamang naman si Senator Bong ang makikinabang dito. Pati na rin, kahit na all the way up to the local elections, yan sigurado, pag nalaman ng mga tao na hindi ka pwedeng magsalita ng fake o gumawa ng mga imagine ng mga salita o mga imagine ng mga akusasyon, magdadalawang isip. And then hopefully, ay magiging mas maayos yung ating pagkampanya at yung mga tao ay makakaboto rin ng mas maayos. Definitely, right now, we already have the materials and within the week, we will be submitting these materials to the NBI already for proper coordination. Now, once that, during the same period, the complaints will already be drafted and then the only thing that we will await are the bona fides of these individuals, yung kanilang true names as well as yung kanilang addresses. That's it. So probably you can expect anytime by next week or 2 weeks from now, there will be a series of cases that will be filed by Senator Revilla. Yes, sir. Seryoso talaga. Seryoso talaga siya na magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat umano ng fake news sa social media. Alam mo, Senator Bong Revilla, wag mo nang pagtuunan ng pansin ho yan eh. Ang pinakadabis dyan, tanggapin na lang ho natin, natalo tayo eh. At sa susunod na eleksyon, pag-isipan mo na lang kung anong nangyayari sa'yo, bakit ka natalo. Kasi hindi ho talaga ako naniniwala na si Senator Bong Revilla, Senator Bongo. Senator Bong Revilla ay natalo dahil umano dyan sa mga faking mga card na yan, yung mga poster card na yan eh.
Sa totoo lang, ang nagpatalo kay Senator Bong Revilla ay yung pagsama niya ho kay Bongbong Marcos sa administrasyon. Wala na hong iba. Hindi mo ho masisisi yan. Yung mga fake news na yan, kumakalat sa social media, normal lang yan. Bakit si Senator Bato, Senator Bongo, kung Marcolita, no? Ang daming fake news laban sa kanila. Bakit hindi ho natalo? At lalo pong dumarami pa lalo ang sumuporta. Hindi ako naniniwala dyan, Senator Bong Revilla. Kaya lang guys, sister, medyo tumunog. Grounded kasi. Sa susunod po, ang gawin nyo po, iwan nyo po yung Marcos. Kung iniwan nyo lang po si Ngagba, si NGWM, malamang panalo ka dyan, Senator Bong Revilla eh. At kung hindi inendorso ng Iglesia ni Cristo si Bam Aquino, at panigurado siguro, lusot dito si Bong Revilla. Ang ginawa niya ganito, iniwan niya sana si Bongbong Marcos at sumali sa Team Duterte at nagpa-endorso kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi kung ginawa niya ho yun, 100% pa ako, panalo ho siya. Bakit? Nung unang takbo niya, nagbodots lang siya, panalo siya eh. Bakit? Sino pang botante niya? Mga taga Mindanao, Duterte diehard supporters na vote straight po, nag-block voting ang mga taga Mindanao at mga OFW. Kung nagdesisyon siya na iniwan na si Bongbong Marcos at sumali sa mga Duterte, panalo ka, Senator Bong Revilla. Hindi ako naniniwala dyan sa mga fake news na lumalabas, kaya natalo ka. Wala ho yun. Tapos magsampa ka pa ng kaso. Lalo kang mana-mana ka kay NGWM. At sa mga ibang mga alipuris ni Dayon yun, na balat sibuyas. Walang ano dyan, hindi nagmamater yan. Yung mga fake news na yan. Ang talagang tinamaang ka dito dahil hindi ho kayo sumama sa pamilyang Duterte. Kahit na sabihin natin, hindi pumirma ang mga anak mo na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, hindi ho ninyo sinamahan ang mga Duterte. Kung sumama lang kayo, Senator Bong Revilla, panalo kayo. Dahil ang mga botante mo nung nanalo ka ay mga Duterte diehard supporters. Ngayon, 2025 senatorial election, hindi ka nanalo dahil ang mga DDS hindi ka binoto. Dahil iniwan mo si Tatay Digong, yan ang nagpatalo sa'yo. Hindi yung animal na mga kumakalat na yan. Pag-isipan niyo po. Ilang milyon yung nawala sa'yo. Sabi niyo nga ho, 1.3 million, sabi ni Forton, ay dapat panalo na siya. 1.3 million. Ilan ba ang mga DDS? Kung bumoto lahat yan sa'yo, mga DDS, sure ka na po, panalo ka sana muli kahit hindi ka nagsayaw ng budots. Kaso nga lang ho, hindi ka nag-isip ng maayos yung company na manager mo, yung company strategy, manager mo nga, hindi naisip yun na ang botante mo nang nanalo ka because of Duterte diehard supporters. At lalo na ho, tinulungan po kayo ni Tatay Digong makabalik sa politika. Sunog naman ang political career ni Bong Revilla simula nung kinasuhan sila ng panahon ng Aquino admin Wala na, nadurog Nakabangon lang yan dahil sa Duterte admin, tinulungan niya ng mga Duterte. Nang natulungan, nakalabas at tumakbo sa pagkasenador, hayan, nanalo. Sino ang may dahilan yan? Duterte. Ang leksyon dyan, tumanaw ka ng utang na loob. Hindi ka tumanaw ng utang na loob, hayan, sinusuka ka nakarang eleksyon. Tulingan natin si Porton. Hindi rin naman namin masasabi kung organized, pero
Kasi that's why when you even look at the profiles of these individuals, one of the things na tinanong ko, is this organized? In other words, meron bang grupo? Lumalabas na kung meron bang grupo, ngayon sasabihin ko na, walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dediretsuhin ko na po. At least based on the initial impressions ng profiles nitong mga taong ito, it does not appear to be an organized group. Usually, akala natin, yung laban ng grupo ng mga Marcos, at yung grupo ng mga Duterte, hindi po. Hindi po. Lumalabas po na this appears to be somebody else's group. I'm not willing to disclose that. But again, all of these. So, ibig sabihin ganito, medyo nabasa ko si Attorney Forton. Hindi nanggagaling sa mga Duterte, ang mga Marcos, ang mga propaganda laban po kay Senator Bong Revilla. So, nanggagaling ito sa mga dilawan. Now, yun ang nakita ko dito. Dinig nyo, nanggagaling ito sa mga dilawan, mga pinklawan, mga komunista. Nagalit sa mga Duterte. Dito nga ho nagkamali si Senator Bong Revilla. Bongo na naman ako. Pareho kasi Bong eh. Dito kasi nagkamali, Senator Bong Revilla. Hindi mo nilisan si Marcos eh. Wala namang supporter itong mga Marcoses nasa mga Duterte. Hindi sana pumili ka lang ng isa. At sumuporta ka sana kay Tatay Digong, naglabas ka naman ng statement. Hindi. Ang ginawa mo, naglabas ka pa ng statement tungkol 70 pesos per kilong bugas. Di lalo ang napahamak doon. Wala na. Lesson learned. Ito, at least ligtas tayo dahil hindi umano to galing sa mga DDS. Alam mo, ang malakas kasi maglabas ng fake news. Alam mo kung sino? Yung mga pinklawan, dilawan, ang tindi ang gumawa ng fake news. Yung mga komunistang grupo. Kaya pabor din ako, kasuhan nyo na lang. Kanina, sabi ko, wag mo nang pagtuunan. Kung dilawan naman pala yan, tuloy mo na, Senator Bong Revilla. These are really pretty vague rumors as well. Madali na gumawa ng connection, but all I can say is that the camp of the former president has nothing to do with this. Ligtas tayo ha. Ligtas ang mga Duterte. Duterte naman kasi yan si Senator Bong Revilla. Ang problema nga lang, hindi man lang siya talaga nagdesisyon ng tuluyang sumama sa mga Duterte. Naunahan siya ni Camille Villar at ni Amy Marcos. Akala ko nga noong huli talagang sasama si Bong Revilla na magpa-endorso din kay Inday Sara. Ito yung hindi niya nakuha Hindi niya nakuha yung sitwasyon, dulo na, lakas na ng mga Duterte. Inday Sara pumapapil. Tingnan mo si Camille at saka si Amy. Kung hindi yan inendorso ni Inday Sara, hindi mananalo yan. Ganon. Sana ginawa mo, Senator Bong Revilla. Tuloy I do not want to venture in that kind of speculation as of now. Mahirap na. Again, it's all a question of just putting all the individuals together and then trying to see the commonality. There appears to be a commonality, but the only commonality that I can provide at this time is that it has nothing to do with the Duterte group. Correct. Ayos. The senator is not questioning Ligtas tayo. Ligtas. or the results of the election, even in certain areas. Yes. Senator Revilla had actually was one of the first ones who conceded that he had lost during the elections. He accepted the decision made by the Filipino people, that he is not one of the 12 chosen. But what he regrets is the fact that the reason for not putting him in the ballot is because of the belief by quite a significant number of Filipinos that he was involved in anomalies in government. Attorney Porton, tuloy lang natin si Attorney Porton. And number two, that he had an accountability to the Filipino people to return 124,500,000 pesos. And it is very obvious that
it was done by certain individuals. We don't know at this time if it is a coordinated or an orchestrated group. Anybody else? Yes. Indications that led you to rule out yung involvement po ng Duterte group, as you said. Right. As I mentioned, no, when you try to take a look at the 5 to 10 individuals or personalities, titingnan mo din kasi kung ano yung leanings nila, no? Yung how they, the posts that they've been making in the past, who they are associated with, what kind of issues that they make comments on, no, on social media, and you will tend to see a lack of connection to the Duterte group. Madali naman gumawa ng ganun. Kasi, you know, yung... Tama ka dyan, Atty. Porton, kasi nga ang mga DDS hindi sanay sa mga ganyang mga card na mga piki. Ang talagang mahilig dyan yung mga dilawan, tapos ibibintang sa mga DDS. At anong tawag dyan? Tanim fake news eh. Maraming mga DDS na nadadali dyan sa tanim fake news ng mga dilawan komunista na yan eh. Na pinopost din ng mga DDS, mga pulawan, gumagawa rin ng ganun eh. Kaya naging maingat nga ho tayo mga kabisdak nung nakarang eleksyon kasi meron tanim fake news na minsan ay akala mo totoo, yung pala fake news, paing lang pala yun para ho tayo mga DDS vlogger masira. Okay, ayos, Atty. Porton. Kasi ang tawag na doon, resibo eh, di ba? Titingnan mo yung resibo eh. Pag yung tao, makikita mo paano yung defend dun sa Duterte, then you will get this idea that number 1, that talagang purely pro-Duterte yan, or number 2, na yan ay pinakikilos ng mga Duterte. Tama. Now, when you take a look at the personalities who have been involved in trying to malign Senator Villa, you will see that wala yung connection na yun. That they were all anti-Duterte. Hindi mo makita yung kulay green ba? Hindi mo makita yung kulay green. So, that's why as of now, what the camp of Senator Villa is of the belief is that this is not an orchestrated move coming from the people who are aligning themselves with the former president or the vice president. Hindi makita yung kulay green, so ang nakikita dyan, kulay pula at kulay dilaw. Kung kulay pula at kulay dilaw yan, nilaglag si Senator Bungo. Senator Bungo, sorry Nilaglag si, pareho kasi Bong, awards. Nilaglag si Senator Bong Revilla ng mga Unipink. Unipink na ngayon ang tunay na unity. Pulawan at pinklawan, dilawan. Ayan. Ito po yung kalaban ni Senator Bong Revilla na hindi niya in-expect na tatamaan siya dito. Pero nga, sabi ko nga, wala ho yan eh. Sumama sana sa mga Duterte ng 100%, di panalo ka talaga, Senator Bong. That is the necessary consequence, yes. Oo. Kung siyempre, kung meron kang hahatakin pababa, merong makikinabang. Yes. Kung may hatakin ka pababa, merong nakikinabang. Sinong nakikinabang dun? Dilawan. Pinklawan. Alam na this, Tuloy, Hindi, kasi kung hahatakin, sigurado ay merong papalit na pangalan dun sa balota. It is the normal tendency really, no, na, alam mo, minsan lang naman tayo talaga makakaboto, di ba? So, lulubusin mo eh. I remember my wife, no, just several days before the elections, ang parating tanong sa akin, 6 pa lamang yung nandun sa balota ko, we have this form given by Comelec. 6 pa lamang, sino pa ba yung dapat kong bobotohin? It is a normal tendency that we want to maximize the ballot. So, you would fill it in. Ngayon, obviously, you strike out certain people because ito yung mga negative comments na lumalabas, then definitely others who would not have been otherwise chosen will certainly benefit from exclusion. So, ang nakikita ko po dyan, hindi man binabanggit kung sino yung dapat na botohin, pero when you try to pull down somebody, meron siguradong aanap because sila ngayon yung mabuboto. Dilawan yun.
Yes, this post intensified 2 weeks before the election. It intensified. So, makikita niyo talaga that the target was more probably to those who were, based on the surveys, were in the lower half. No? The lower half. Mapapansin nyo, wala masyadong mga paninirang mga tirada tungkol doon sa mga nandun sa upper half. Senator Bongo, Senator Bato, no? You'll even be surprised, no? Even Senator Marcoleta, you would not see a lot of comments about him. Nako, nagkamali ka dyan, Attorney Porton. Mas malala nga ho, yung mga fake news labang kay Senator Bongo, Senator Bato, at may Marcolita. Mas matindi ho yun, Attorney Porton, kagagawa ng dilawan. Si Senator Bato, sinabihan, nagtatago na sa ICC. Senator Bongo, may deep fake na lumalabas sa social media. Si Marcolita, meron din binabana tungkol sa ABS-CBN, kagagawa ng mga pinklawan-pulawan. Pero bakit hindi apektado? Dahil nga Duterte sila, sinuporta ng maraming Pilipino. And yet, ang talagang tina-target were those, and expectedly, no? You try to pull down the ones who were not in the, what we would call that twilight zone, yung dikit-dikit na 11 to 14. And the objective is that kung yan yung mga magiging kalaban doon sa last few slots. And that was exactly what happened. During the last 2 weeks, there appeared to be a marked increase in the number of posts wherein those in that twilight zone were now being targeted. Okay, tuloy natin. Kunti lang, tuloy lang. Being targeted. I'm sorry, but I could not make any comment with regard to Senator Pacquiao. I can only speak about Senator Pacquiao. Hindi na answer na kahit si Pacquiao pa rin bumaba. We have not, I know that we have not done any study with regard to online attacks on Senator Pacquiao. So, I cannot make any comment on that, sir. I can only speak for what... Ako na lang po magkomento, Attorney Forton. Alam niyo po ba, itong si Senator Bong Revilla at Senator Manny Pacquiao ay pareho ang mga botante ho nila. Noong nanalo po sila sa pagka-senador. At pareho yung ginawa ho nila ngayong eleksyon, kaya pareho po sila natalo. Yan ho ang totoo, mga kabistak. Ika lang. Ito. Niwala kayo sa sinasabi ko? Excuse lang, guys, ha. Patoplok nga, guys. Lang. FM mode. AUX mode. FM mode. AUX mode. Ulitin ko, ha. Si Senator Bong Revilla, Senator Manny Pacquiao, pareho po ang nangyayari sa kanila. Itong dalawang senador na ito, ang mga botante nito ay mga solid Duterte diehard supporters. At nanalo ang dalawang ito sa mga nakaraang eleksyon at naging senador dahil inendorso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sinuportahan po yan ng mga Duterte. Kaya nanalo. At ang mga DDS, siyempre ho, ibinoto talaga itong dalawang ito. Ano po ang nangyayari sa kanila ngayong 2025 midterm election? Kakatapos lang, kaya natalo ho sila. Pareho sila sumama sa Marcoses. Pareho sila sumama sa alyansa. At pareho ho sila sumipsip kay Marcos, kay BBM. At doon sila nakalinya. Ibig sabihin nito, yung pagkapanalo nila nakaraang eleksyon ay nung naging senador ho sila, ay hindi na mauulit pang muli at hindi na nga naulit. Dahil iniwan nila ang mga Duterte at sumama sila sa mga Marcos.
Kaya nagkaroon ho sila ng malaking problema kung bakit ho sila ay natalo. Naalala ko si Pacquiao last minute noong kay Isko Inday Sara doon sa Maynila pangangampanya. Biglang lumutang si Pacquiao doon. Nangangampanya din. Nagulat nga ho ako, nandun si Pacquiao eh. Pero hindi na umubra yun. Dahil hindi po siya sumama sa mga Duterte. Isa lang ang dito, solusyon, Attorney Fortun, at sana po matutunan ito ni Pacquiao at ni Senator Bong Revilla. Nagkamali kayo na iniwan ninyo ang pamilyang Duterte. Nagkamali kayo na hindi ho ninyo sinuportahan ang pamilyang Duterte, lalo na po sa kasagsagan ng pagkidnap kay Tatay Digong sa Netherlands at ngayong impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara. Hindi man lang kayo naglabas ng pagkadismaya. Bakit? Dahil sumama kayo sa maling grupo, yung alyansa, na ang hangarin ay pabagsakin ang mga Duterte. Paano po kayo iboboto ng mga taga Mindanao, mga OFW, kung kayo po ay sumama dito sa alyansa Diretso Cavite na ang ginagawa sa loob ng 3 taon ay paninira lamang sa pamilyang Duterte? Kaya ang resulta, talo kayo dahil ang galit ng mga Pilipino, galit ng mga botante sa pamilyang Marcos ay napunta ho sa lahat ng kandidato ni Ngiwem. Kaya dali ho kayo, nadamay kayo. Pero kung ang ginawa ho ninyo, hindi kayo sumama sa mga Marcoses at sumama kayo sa Team Duterte, dun kayo sa PDP or kay Inday Sara man sana nagpa-endorso kayo, panigurado ho, panalo kayo. Paano kayo iboboto? Yung endorser ninyo, umuutal. Paano kayo iboboto kung yung nag-endorse sa inyo, hindi pinapaniwalaan ng maraming Pilipino? At yung mga sinasabi, mga mali-mali. Kagaya ho ito, Senator Bong Revilla. Tingnan mo, paano kayo boboto? Sabi ni Dayon yung gumagawa daw ng tulay, DepEd. Ito, pakinggan natin. Titiyakin natin ng DepEd na ang Titiyakin natin na ang dibdib na. Anong dibdib? DepEd. No, dibdiban talaga yan, ha? Dibdib, may binabasa dibdib, oh. Titiyakin natin na ang DepEd. Oh, dibdib na naman. na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center. Titiyakin na natin na ang dibdib, DepEd. Na pinangakong tulay, health, paaralan. Anong dibdib? Mga kalsada ay matatapos. Tang-inumin. Dibdib dinig ko, ha, hindi DepEd. Ito nga ho yung nangyayari kay Dayon Yor. Ito, Senator Bong Revilla, nadamay ka dito. Titiyakin daw natin na ang dibdib na. Dibdib, DepEd. DPWH? Ano ba, Yor? Alam ko ang gumagawa ng tulay, kalsada, eskwelahan, DPWH. Ang DepEd, edukasyon, nagtuturo. Pagkatapos magawa ang eskwelahan ng DPWH, ang papasok DepEd. DepEd, ha, hindi dibdib. Nasubrahan na to. Ito yung one of the reason kung bakit natalo itong si Senator Bong Revilla. Sumama siya kay BBM. Iniwan niya ang mga Duterte. Kahit nasabihin natin, hindi pumirma yung mga anak niya sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kulang yung ginawa ho niya. Dapat nagpa-endorso. At dapat sumama sa mga Duterte. Akala ko nga, tuloy-tuloy na ho yun kasi meron akong nakitang karaban na si Senator Bongo, Bong Revilla, ay kasama dun sa karaban. Magkasama ho sila Nagkulang.
Dapat iniwan niya yung alyansa ng tuluyan at sumama ho sa Team Duterte. Kung ginawa ho yun ni Senator Bong Revilla, magsusulid talaga ang mga DDS at maisama ho siya sa Magic 12. Panigurado. At hindi ho mananalo itong dilawan na ito, si Bam Aquino. At sana, Senator Bong Revilla, nagdasal ka sana na hindi inendorso ng Iglesia ni Cristo itong si Bam Aquino. Dahil yan ang nagpatalo rin sa'yo. Yung mga boto mo sana napupunta kay Bam Aquino. Dahil sabi ni Atty. Fortun, yung gumagawa ng fake news laban sa'yo, hindi mga DDS, kundi mga dilawan, pinklawan. Sinong gumagawa ng fake news, sinataka pababa, sino nakinabang? Dilawan, pinklawan. Yun ang nangyayari. Eh kung sumama kayo sa amin, kahit hindi ka na sumayaw ng budots, mananalo ka dahil sulit ang Team Duterte. Anong debdeb? Anyway mga kabistak, kita-kits po tayo muli alas 8:30. Panoorin po natin mamaya alas 2 ang Berada Aguila sa DGAR 1026 is MNI Radio. Dagang salamat, patuplok mga kabistak, pa-like and share, pa-subscribe. Magandang hapon mga kababayan ko. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.